Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome sa Camp Hallelujah Philippines. Ito po si Brother Dave. At ngayong araw na to, pag-usapan natin ang 1 Nephi chapter 4 or Kabanata 4. Sa pambungad, basahin natin yung pambungad ng Kabanata 4. Pinatay ni Nephi si Laban sa utos ng Panginoon. At pagkatapos ay kinuha ang mga lamin ng tanso sa pamamagitan ng pakana. Pinili ni Zoram na sumama sa mag-anak ni Lehi sa ilang. So dito matutunan natin at malalaman kung anong rason bakit pinatay ni Nephi si Laban and paano nila nakuha yung lamin ng tanso. At ganun din kung bakit sumama si Zoram sa mag-anak ni Lehi. At sino ba si Zoram? Basahin natin ang 1 Nephi chapter 1, talata 1. At ito ay nangyari na nangusap ako sa aking mga kapatid, sinasabing, tayo nang umahon muli sa Jerusalem at tayo ay maging matapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, sapagkat dinggin siya ay higit na makapangyarihan kaysa buong sangkatauhan. Kung ganon, bakit hindi siya higit na makapangyarihan kaysa kay Laban at sa kanyang 50? Oo, maging sa kanyang 10,000. Sa makatuwid, tayo nang umahon, maging malakas, tayong katulad ni Moses, sapagkat tunay siyang nangusap sa tubig ng dagat na pula, at ang yaon ay nahawi rito at doon, at ang ating mga ama ay nakatawid mula sa pagkabihag sa tiyong lupa, at ang mga hukbo ni Faraon ay sumunod sa kanila, nangalunod sa mga tubig ng dagat na pula. So, my dear brothers and sisters, sa pagbabasa natin sa talata 1 at ganoon din sa talata 2, makita natin dito pinapaliwanag ni Nephi sa kanyang mga kapatid na kung paano ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na kaya niyang tapatan. Parang sinasabi dito na aanhin ni Laban yung mga 10,000 niyang libo ng mga kawal ay hindi yun makakadaig sa ating Panginoon. Kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya yung lumikha ng mundo. At ito sinabi din, inalimbawa ni Nephi ang buhay ni Moses, kung paano si Moses ay kanyang dinala ang mga Israelites patungo sa dagat at hinati ni Moses yung dagat. At ganoon din, naglakad si Moses sa dry na land sa gitna ng dagat kasama yung mga libo-libo mga Israelites papunta doon sa kabilang dako. At ganoon din nang dumaan yung mga parao ay hinabol sila, ay bumalik yung dagat at namatay yung mga si parao at yung mga Egyptians dahil sa pagkalunod. Na kung saan maramdaman ng mga nakikinig sa atin o sa mga pamilya natin na hindi ang instruction na ito ay hindi nanggaling lang sa akin, kundi nanggaling mismo sa ating Panginoon. Na kung saan mahita talaga natin na yung ating Diyos ay nilikha tayong lahat. Wala nang mas makapangyarihan dito sa mundo kundi siya lamang. Sa panahon nila ni Noah, yung flood. Sa panahon nila ni Abraham, kung paano niligtas si Abraham, si Lot. And ganoon din sa panahon nila ni Moses, at tulad na binasa natin dito, at ganoon din sa panahon ni Haring David, at mga tinawag ng Panginoon kung paano niya iniligtas ang buhay. Sa panahon ni Joseph Smith, sa panahon natin, sa panahon nila ni Nephi. So, alam ni Nephi sa kanyang puso't isipan na lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Lahat ng bagay na ating ngayong dinadaanan sa buhay na mga pasubok at ay maging posible na malampasan natin kung tayo mananampalataya lang sa Diyos at makikita natin kung gaano kalakas yung kapangyarihan niya. Sa verse 3, ngayon, dinggin, alam ninyo na ito ay totoo at alam din ninyo na isang anghel ang nangusap sa inyo. Kung gayon, mag-aalinlangan pa ba kayo? Umahon na tayo, magagawa tayong iligtas ng Panginoon, maging kagaya ng ating mga ama, at patayin si Laban, maging katulad ng mga taga-Ehipto.
So dito, nakatanggap si Nephi ng instruction galing sa Panginoon. Dito nababasa natin na kung saan pinaliwanag din ni Nephi na sa mga kapatid niya na nagpakita na nga ang anghel sa atin, sa harapan natin. So ano pa yung gusto nating pruweba? At ito sinabi niya na umahon na tayo at tayo tutungo sa kay Laban. Kung ano man yung plano ng Diyos ay gagawin niya. Kasi alam ni Nephi na kung ano man yung mangyayari doon ay yung Panginoon mismo yung gagawa ng paraan para maisakatuparan yung kanyang plano. Sa verse 4, ngayon, nang sabihin ko ang mga salitang ito, sila ay galit pa rin at nagpatuloy na bumubulong-bulong. Gayunman, sumunod sila sa akin hanggang sa kami ay makarating sa labas ng mga pader ng Jerusalem. Dito na makita na talaga natin yung pag-uugali ni Laban at Lemuel na kung saan after na maipaliwanag sa kanila ni Nephi na yung anghel nga nagpakita na sa atin as a confirmation na talagang totoo yung Diyos. At pinaliwanag niya rin yung kapangyarihan ng Diyos na walang makakadaig doon. Walang makakadaig. Pero dito sa ugali nila ni Laban at Lemuel, hindi talaga mawala na nagalit pa sila. At ganun pa rin nagrireklamo sila. Pero sumunod sila. And doon na nga ay nakarating sila sa labas ng pader ng Jerusalem. Sa verse 5, at ngayon ay gabi, at inutusan ko sila na itago ang kanilang sarili sa labas ng mga pader. At matapos nilang maitago ang kanilang sarili, ako, si Nephi, ay palihim na pumasok sa lungsod at nagtungo sa bahay ni Laban. At ako ay pinatnubayan ng Espiritu. Hindi pa nalalaman sa simula ang mga bagay na nararapat kong gawin. So ikat mo muna, my dear brothers and sisters. Sa verse 5 ay pumasok nga si Nephi at sinabihan niya mga kapatid niya, dito magtago kayo sa labas ng pader at ako ay pupunta doon sa bahay ni Laban, para hanapin nga yung brass plates na nakasulat doon ng genealogy at ganoon na din yung mga banal na salita ng Diyos sa brass plates, so sa lamina ng tanso. And dito, nagustuhan ko yung sabi dito na sinabi ni Nephi na hindi pa nalalaman sa simula ang mga bagay na nararapat kong gawin. So sa buhay natin talagang applicable to na hindi pa natin minsan o kadalasan nakikita yung plano ng Diyos sa umpisa. Tulad si Nephi at mga kapatid niya, pupunta sila sa labas ng Jerusalem. Tapos si Nephi ay papasok doon sa bahay ni Laban. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Kasi kung negative yung pag-iisip ni Nephi, ay makikita niya na sobrang raming mga kawal, alipin na maaari siyang makita at gano'n na din, pwede siyang madakip. Pero sa paugali ni Nephi, dito makita natin na positibo niya. Parang susundin ko yung mga kautusan ng Diyos. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa akin doon, pero alam ko gagawa ang Diyos ng paraan para na malampasan ko mga ito. Na magkaroon ako ng inspirasyon sa Kanya kung paano ko ma-resolve ang mga problema na to. So, sa buhay natin ganun din. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam ang kasalukuyan. Pero yung sigurado dito na mayroon tayong Diyos na alam niya yung mangyayari sa atin. At kung tayo mayroong pananampalataya sa Kanya, magtiwala tayo, ay siguradong hindi niya tayo pababayaan. Kasi siya yung Diyos na lumikha sa atin. So, dapat yung ginagawa po natin ay spiritual, naka-align po. Ibig ko pong sabihin, sa buhay natin, pwede tayong gumawa, lahat ng mga decisions na gagawin natin ay naka-align sa spiritual na pamamaraan. Like for example, tulad ng sabi ko, pag magsimba tayo tuwing linggo, talagang makakahanap tayo ng paraan para makapagsimba. Kung hindi natin kaya yung pamasahe, kaya natin maglakad. Dahil may dalawa po tayong paa, na pwede pong gamitin para pagpunta po sa simbahan. At sa verse 8, at nang ako ay lumapit sa kanya, natuklasan ko na siya si Laban at namasdan ko ang kanyang espada at hinugot ko ito sa kuluban na iyon. At ang puluhan niyon ay lantay na ginto at ang pagkakayari niyon ay lubhang napakainam.
at nakita ko na yari sa natatanging asero ang talim niyon. At ito ay nangyari na. Pinilit ako ng espiritu na dapat kong patayin si Laban. Tatapwat, winika ako sa aking puso. Hindi pa ako kailanman nagpadanak ng dugo ng tao. At ako ay napaurong at ninais na huwag ko siyang patayin. Dito sa verse 9 and 10, matutunan natin na kung saan inutusan si Nephi na patayin si Laban. Pero sa puso ni Nephi, sabi niya, hindi pa ako kailanman nagpadanak ng dugo. At doon ay napaurong siya. At ayaw niyang gawin yon. Ano yung response ng isbalan ng espiritu sa kanya? Imagine natin napakalaki ng hamon na gagampanan ni Nephi. Kasi imagine natin, bakit walang mga alipin o mga kawal na nagbabantay kay Laban? At bakit andun siya sa labas na nakahiga? Basahin natin sa verse 11. At ang espiritu ay muling nangusap sa akin, dinggin. Ibinigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. Oo. At alam ko ring hinangad niyang kitlin ang aking buhay. Oo. At ayaw niyang makinig sa mga kautusan ng Panginoon. At kanya ring kinuha ang aming ari-arian. At ito ay nangyari na nang muling nangusap sa akin ng espiritu. Patayin mo siya, sapagkat ibinigay siya ng Panginoon sa iyong mga kamay. Dinggin, pinapatay ng Panginoon ang masasama upang maisagawa ang kanyang mga matuwid na layunin. Higit na mabuting masawi ang isang tao kaysa ang isang bansa ay tuluyang manghina at masawi sa kawalang paniniwala. My dear brothers and sisters, dito matutunan natin na mayroong mga bagay bakit kailangan si Laban na patayin. Una ay ibinigay ng Panginoon si Laban sa mga kamay ni Nephi para patayin ito. Ang ginawa ni Laban ay tinangka niyang patayin si Nephi at ang kanyang mga kapatid. Ikalawa, ay kinuha niya yung ari-arian nila ni Nephi. No, ninakaw niya. So ito yung mga personal na ginawa ni Laban kay Nephi. Tingnan naman natin yung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Sabi dito sa verse 11 na ang Panginoon ay ibinigay si Laban sa mga kamay ni Nephi. Dahil hinangad nga ni Laban na kitlin ang buhay niya. At pangalawa, ito yung kautusan ng Panginoon. Pag ito inutos ng Panginoon, kailangan na sundin natin. At gayon din, sinabi dito na sa verse 11 na mas mabuti pa na mangasawi ang isang tao kaysa sa isang bansa ay matuluyang manghina at masawi sa kawalang paniniwala. So, saan ba banda na nangyari na nasawi ang isang bansa dahil sa walang paniniwala? So, meron akong cross-reference dito na Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 2. Sinabi diyan, when the Lord your God brings you into the land you are entering to possess and drives out before you many nations, you must destroy them totally. So nang pumasok yung mga Israelita sa lugar na yun, yung buong lugar na yun, buong nasyon na yun, ay sinabi ng Panginoon, destroy nyo sila. Dapat walang may natira dyan. And ganun din sa Joshua chapter 6 verse 21, they devoted the city to the Lord and destroyed with the sword everything in it, men and women, young and old, cattle, sheep, and donkeys. Dahil nga, na ito yung utos ng Panginoon na wala talagang matitira sa lugar na yun. Dahil sa kapawalang paniniwala ng mga tao yun, mga tao sa Panginoon. Pinaka-basic example is yung Sodom and Gomorrah. Kung paano winasak ng Panginoon yung buong city na yun dahil sa karumal-dumal na kanilang ginawa. And sa 1 Samuel verse 15 verse 3, now, go, attack the Amalekites, and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them, but to death, men and women, children and infants, cattle and sheep, camels and donkeys. So ito yung mga verse no, na kung paano winasak ng Panginoon yung mga bansa at lugar na hindi naniniwala at gumagawa ng kasamaan. Sa Genesis chapter 19 verse 24-25, then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain
destroying all those living in the cities, and also the vegetation in the land. So my dear brothers and sisters, ito yung cross-reference na kung saan sabi ng Panginoon, mas mabuti pa na isang tao ay masawi kaysa buong nasyon yung mawawasak. So dito natin makikita ang matutunan na kung saan kailangan ng isang nasyon ay matatag sa salita ng Diyos. Kasi my dear brothers and sisters, kahit gustuhin man natin o hindi, pag isang nasyon, ng isang lugar, pag gumagawa na ng karumaldumal na mga gawain, nagpapadala ang Diyos ng isang sumpa, isang mga kalamidad para magbago yung mga tao. Kasi once na ang tao ay makasalanan, sinisira natin yung personal mismo nating sarili, yung physical nating katawan, yung ating spiritual, yung ating kaluluwa ay sinisira natin sa paanong paraan. Imagine natin, pag yung isang tao ay lulong na sa sugal, bisyo, alak, drugs, and ano pang sanhi ng mga kasamaan na kung saan sa sakop ng pagkatao nito, maraming krimen ang darating tulad ng pagpatay, rape, abuse, and suicide at marami pang bagay. So ito yung tinatawag nating self-destructions. Kaya nga, ayon ng Diyos yun. Kaya sa mga bawat chapter sa Bible, kinukuha ng Panginoon, sinisiperate ng Panginoon yung mga matitino at yung nawasak niya yung natirang mga makasalanan. Tulad din ni Moses, di ba? Sinabi ni Moses sa panahon niya, lahat ng mga maniniwala dito, lahat ng mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng ginawa niyo dyan, nag-create kayo ng Diyos-Diyosan, dito kayo. Ang ginawa ng Panginoon ay lumubog sila sa lupa at namatay silang lahat. Ganon din dito. It's better na ang isang tao mamatay, sabi ng Espiritu Santo kay Nephi, kaysa sa buong nasyon ang mawasak dahil sa mga pawalang maniniwala. Sa verse 14 sinabi, at ngayon, nang ako si Nephi, ay narinig ang mga salitang ito. Naalala ko ang mga salita ng Panginoon na winika niya sa akin sa ilang. Sinasabing, yamang ang iyong mga binhi ay sumusunod sa aking mga kautusan. Sila ay uunlad sa lupang pangako. Oo, at naisip ko ring hindi nila masusunod ang mga kautusan ng Panginoon alinsunod sa batas ni Moises, maliban kung nasa kanila ang batas. At alam ko rin na ang batas ay nakaukit sa mga lamin ng tanso. At muli, alam kong ibinigay ng Panginoon si Laban sa aking mga kamay para sa layunin ito, upang mapasa akin ang mga talaan alinsunod sa kanyang mga kautusan. So napakaganda at matutunan natin dito, my dear brothers and sisters, na bakit napakahalaga ng lamin ng tanso. Ito yung kasulatan, genealogy ng mga ninuno nila ni Nephi, papunta sa kay Moses, papunta sa kanila. At dito din nakasulat yung mga kautusan ng Panginoon. Yung nakasulat sa scriptures kung paano galing kina Adam, papunta kina Moses, kung paano yung dealings ng Panginoon sa kanila. Kung hindi nila ito makukuha, ano yung madadala nila sa wilderness? Kasi magsisimula sila ulit ng isang sibilisasyon, isang bansa, ibang panig ng mundo. Kung gaano kahalaga yung talaan na yon sa buhay nila Nephi. At kung gaano kahalaga in that moment yung magiging desisyon niya na patayin niya si Laban or aalis siya para bumalik sa mga kapatid niya na hindi niya dala yung lamin ng tanso. So nasa kamay kayo ngayon ni Nephi ang desisyon kung paano niya, ano yung susundin niya. Yung kautusan ng Diyos o yung kanyang personal na takot. Sa makatuwid, sinunod ko ang tinig ng Espiritu at hinawakan ko si Laban sa buhok at pinugot ko ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang espada. At matapos kong pugutin ang kanyang ulo gamit ang sarili niyang espada, kinuha ko ang mga kasuotan ni Laban at isinuot ko sa aking katawan. Oo, maging ang pinakamunting bagay. At ibinigkis ko ang kanyang baluti sa aking balakang. At matapos kong magawa ito, ako ay nagtungo sa kabangyaman ni Laban. At nang ako ay patungo sa kabangyaman ni Laban, dinggin, nakita ko ang tagapagsilbi ni Laban na siyang may hawak ng mga susi ng kabangyaman. Inutusan ko siya sa tinig ni Laban na dapat siyang sumama sa akin sa kabangyaman. At inakala niyang ako ang Panginoon niyang si Laban, sapagkat namasdan niya ang mga kasuotan at gayon din ang espada
na nakabikis sa aking balakang at siya ay nangusap sa akin hinggil sa matatanda sa mga Hudyo sapagkat nalalaman niya na ang kanyang Panginoong si Laban ay lumabas ng gabing yaon na kasama nila at nakipag-usap ako sa kanya na para bang si Laban. At sinabi ko rin sa kanya na kailangan kong dalhin ang mga inukit na sa mga laminang tanso sa aking mga nakakatandang kapatid na nasa labas ng mga pader. At inutusan ko rin siya na dapat siyang sumunod sa akin. At siya, sa pag-aakalang ang mga kapatid sa simbahan ang tinutukoy ko at na ako ay tunay na si Laban na aking pinatay. Dahil dito, siya ay sumunod sa akin at nangusap siya sa akin ng maraming ulit hinggil sa matatanda sa mga Hudyo habang ako ay patungo sa aking mga kapatid na sa labas ng mga pader. So dito, my dear brothers and sisters, matutunan natin dito na kung saan si Nephi at na maisagawa niya yung plano ng Diyos sa kay Laban, patungo si Nephi sa kabangyaman ni Laban at nakita niya si Zoram nga yun, yung katiwala ni Laban. At doon nga masabi natin na nagpakilala si Nephi na parang siya si Laban. And kung saan naniwala naman si Zoram dahil sa kanyang pananalita. At nakuha nga ni Nephi yung talaang tanso and dinala nila ito palabas ng pader. So, sa buhay nila Nephi, makita ko na natutunan ko dito na kailangan magtrabaho tayo sa mga gusto nating naisin, especially sa simbahan. Kasi hindi lang pwedeng, di ba, pagdating ni Nephi doon ay ando na si Laban, ando na yung lamin ng tanso. Walang ganun eh. Pero nakita natin na may ginawa si Nephi para na maangkin niya yung lamin ng tanso. Ganun din dito sa buhay natin na may kailangan tayong gawin sa mga bawat decisions na gusto nating gawin sa buhay. Yung mga plano natin, kailangan na mag-act tayo. Hindi lang tayo maghintay makuha yung result. Parang ganun. Imagine natin, after niya ginawa yun, yung kaba niya sa isip niya, hinubad niya yung mga damit ni Laban para isuot ito, at paano siya nakipag-deal kay Zoram, na paano niya kinontrol yung kanyang, kung natakot siya, di ba, or shock sa nangyari, paano niya ginawa yon. Kaya naniniwala ako sa buhay na kailangan na marunong tayong mag-act, marunong tayong kumilos, na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng instructions at tayo sumunod sa mga instructions na yun, tulad ni Nephi. And sa pagkalabas nila, ando na sila sa labas ng pader, ito yung nangyari sa verse 28. At ito ay nangyari na, nang makita ako ni Laman, siya ay lubhang natakot, at gayon din sina Lemuel at Sam. At sila ay tumakbong papalayo sa akin, sapagkat inakala nilang ako si Laban, at na ako ay kanyang napatay, at naghahangad na kitlin din ang kanilang mga buhay. Ay ito'y nangyari na tinawag ko sila, at narinig nila ako. Kaya nga huminto sila sa pagtakbong palayo sa akin. At ito ay nangyari na nang mamasdan ng tagapagsilbi ni Laban ang aking mga kapatid. Nagsimula siyang manginig at tatakas na sana papalayo sa akin at babalik sa lungsod ng Jerusalem. At ngayon, ako si Nephi na isang lalaking may malaking pangangatawan at nakatanggap din ng pambihirang lakas mula sa Panginoon. Kaya nga, sinunggaban ko ang tagapagsilbi ni Laban at pinigilan siya upang wag siyang makatakas. At ito ay nangyari na nangusap ako sa kanya na kung pakikinggan niya ang aking mga salita, yamang ang Panginoon ay buhay at yamang ako ay nabubuhay. Na kung makikinig siya sa aming mga salita, hahayaan namin siyang mabuhay. At ako ay nangusap sa kanya, maging nang may panunumpa, na hindi siya dapat matakot, na siya ay magiging isang malayang tao na katulad namin kung bababa siya kasama namin sa ilang. At nangusap din ako sa kanya ay nasabing, tunay na ang Panginoon ang nag-utos sa aming gawin ang bagay na ito, at hindi ba dapat na maging masigasig kami sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon? Kaya nga, kung bababa ka sa ilang sa aking ama, ikaw ay magkakaroon ng lugar sa amin. At ito ay nangyari na. Nagkalakas ng loob si Zoram sa mga salitang aking sinabi. Ngayon,
Zoram ang pangalan ng tagapagsilbi at nangako siyang bababa patungo sa ilang sa aming ama. Oo, at nanumpa rin siya sa amin na siya ay mamamalagi sa amin mula sa panahong iyon. Ngayon, ninais namin na siya ay mamalagi sa amin sa ganitong dahilan upang huwag malaman ng mga Hudyo ang inggil sa aming pagtakas patungo sa ilang, sapagkat baka kami ay kanilang kugisin at patayin kami. At ito ay nangyari na nang manumpa si Zoram sa amin. Nawala ang aming takot hinggil sa kanya. At ito ay nangyari na aming kinuha ang mga lamin ng tanso at isinama ang tagapagsilbi ni Laban at tumisan patungo sa ilang at naglakbay patungo sa tolda ng aming ama. So my dear brothers and sisters, napakaganda yung ating natutunan sa araw na ito tungkol sa nangyari sila ni Nephi at ng kanyang mga kapatid. Kung saan kung paano gumawa ang Diyos ng plano para maisakatuparan ang kanyang mga utos. Gumawa ang Diyos ng milagro sa buhay ni Nephi para maisakatuparan ang kanyang plano sa buhay nila Nephi at sa kanyang pamilya. Ito ay inuutos ng Diyos at si Nephi ay tumupad sa utos ng Panginoon. Kung ito'y maihambing natin sa buhay natin sa ngayong panahon na ito, ang Diyos ay marami siyang binibigay sa atin ng mga instructions, lalo na sa panahon natin, dahil sa mga sari-saring mga temptations na ating nararanasan. Kaliwa at kanan yung mga temptasyon ngayon, at hindi na basta-basta yung ating pinagdadaanan ngayon. Na minsan, gumagawa tayo ng desisyon para lang mabuhay. Gumagawa tayo ng mga decisions dahil sa tinatawag nating mga personal na mga nangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin ginugusto. Pero alam ko, my dear brothers and sisters, na kapag tayo magkaroon ng malakas na pananampalataya sa ating Panginoon, siya magbibigay sa atin ng instructions tulad ni Nephi kung ano yung mga gagawin natin para malampasan ang bawat pagsubok na mayroon tayo ngayon. Naniniwala ako at alam ko sa aking puso na sa buhay na ito hindi madali. Sa mga buhay nyo dyan na nahihinig, hindi madaling mabuhay sa mundo. Especially pag pinanganak kang mahirap, pag kailangan mo magtrabaho sa araw ng linggo, na minsan hindi mo mang gusto, pero kailangan mong gawin para maitaguyod yung pamilya mo. Na minsan kailangan mo maglako ng iyong negosyo o ng iyong paninda sa araw ng linggo. Na minsan, ang hirap sumunod sa mga kautusan dahil yun na yung nakaugalian natin. Pero alam ko, my dear brothers and sisters, na kung mahal natin yung Panginoon, na ang the only way na para matulungan tayo ng Panginoon sa buhay natin, para mapakita ng Panginoon yung himala sa buhay natin, kailangan na sumunod po tayo sa Kanya. Kasi yun yung pong only way na para na mapakita niyo yung kapangyarihan niya. At makita natin yun sa buhay natin kung paano yung Diyos iniligtas tayo. Tulad ni Nephi kay Laban ng mga propeta noon kung paano niligtas ng Panginoon yung buhay nila. Ganon din sa ating panahon ngayon na ililigtas tayo ng Panginoon sa mga pagsubok at kung anumang mga dinadaanan rin ngayon sa kahirapan, sa mga desisyon. Natandaan natin na isama natin yung Panginoon. Siya yung magiging gabay natin at proteksyon. Alam ko sa buong puso ko na ibinahagi ko sa inyo ngayon ay totoo at iniwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa pagsama ngayon sa ating lesson sa Come Follow Me na sa chapter 4 na po tayo. Natutuwa pa ako na from time to time, meron pa akong personal na natutunan at gayon po kayo. I was so blessed na nakapagbahagi po ako sa araw na ito na kayo pong nakikinig sa bahay ninyo or nasa trabaho po kayo ngayon. And see you po na next lesson ng ating Come Follow Me Philippines, 1 Nephi chapter 5. So, attendance check po tayo sa susunod. See you po.